Ito ang tinaguriang greatest unsolved mystery sa ating kasaysayan. Ang pagkakapaslang sa Supremo ng Katipunan, si Andres Bonifacio. Bakit pinatay ang ama ng Katipunan? May kinalaman nga ba rito si Emilio Aguinaldo? Ano ang mga itinatagong lihim ng taong 1897? Ngayong gabi, muli po nating balikan ang mga tanong ng nakaraan. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed. Ayon sa isang kwento ng isang magsasakang nakasaksi ng mga pangyayari, ganito raw ang naging wakas ni Andres Bonifacio, ang supremo ng KKK o kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Pinagtataga ng armas na ginamit din niya para ipaglaban ang ating kalayaan. Pero sa salaysay naman ni General Lazaro Macapagal, pinagpabaril daw si Andres Bonifacio dahil sa pagtangka nitong tumakas mula sa hatol ng kamatayan. Mahigit isang siglo na ang nakaraan, pero hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung paano nga ba talaga namatay si Bonifacio. Lingid sa kaalaman ng karamihan, hindi lumaking dukha si Andres Bonifacio. Ang nanay niya ay supervisor sa isang cigarette factory. Umabot siya hanggang parang second year high school. Panganay sa 6 na magkakapatid si Andres. Nang mamatay ang kanyang mga magulang, siya na ang tumayong ama at ina sa kanyang mga kapatid. Kinukwento niya na ang lolo Bonifacio ko, inangat niya yung mga kapatid niya sa pagtatrabaho niya sa abanico, sa baston, gumagawa ng salakot dahil mahirap lang sila eh. Hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral si Aguinaldo. Meron silang mga pataniman at yung kanyang ama ay nangangalakal bukod sa magkasaka. Nag-aaral siya sa Maynila, nakapag-aaral siya ng hanggang third year ng bachelerato sa San Juan de Letran. Ang karahasang sinapit ng mga Filipino sa ilalim ng mga Kastila ang pumukaw sa damdamin ni Bonifacio, kaya siya sumali sa La Liga Filipina. Dito, nakilala niya si Jose Rizal, Juan Luna at Marcelo H. del Pilar. Isa na siya dun sa parang key personalities dun sa Liga Filipina. In fact, kasama siya dun sa pagkatatag ng Liga Filipina. Hindi naglaon, bumagsak ang La Liga Filipina at ipinatapon sa dapitan si Rizal. Tapos nung nag-fail yung Liga Filipina, doon na nakaisip si Bonifacio at ang kanyang mga kasama na magtatag na ng ibang asosasyon na mas mataas na yung antas. At dito ipinanganak ang Katipunan. Doon na sila nag-umpisang mag-elect ng mga leaders. No? Tapos yung idea yata ng Supremo, parang lumabas niya nung pumutok na yung revolusyon. Sa paglago ng Katipunan, lumalakas din ang politikal na kapangyarihan ni Aguinaldo. Naging kapitan munisipal siya ng Cavite El Viejo na Kawit Cavite ngayon. Kapitan Myong ang bansag sa kanya ng mga kababayan niya. At sa mismong gabi ng kanyang pagkakahalal noong 1895, naging kasapi na rin ng Katipunan si Aguinaldo. Araw ninyo na naging kapitan municipal siya, sumali siya sa masoneria. Tapos noon sa maghahapon at maggagabi, tumulak siya patungong Maynila at sumali sa Katipunan. Sa bahay ni Bonifacio isinagawa ang panunumpa ni Aguinaldo. Kasabay nito, umusbong din ang pagkakaibigan ni Aguinaldo at Bonifacio. Mismong si Bonifacio nag-inisit sa kanya at marahil unang-una yumakap kay Emilio na kapatid, no? Kasama ka na. Sa pagkakapasok ni Aguinaldo sa Katipunan, lalong lumakas ang rebelyon laban sa mga Kastila.
August 31, 1896, naganap ang Agaw Armas sa Cavite. Isa ito sa pinakamatagumpay na pakikipaglaban ni Aguinaldo. Si Bonifacio naman, sunod-sunod ang pagkatalo. Unang-una, wala siya ng panalo ng labanan. Simula sa libu-libong mga tauhan niya, ilang daan na lang natira sa kanya. O kaya, mas malit pa yata sa 100. At nang matalo ni Aguinaldo ang tanyag na general na si Ernesto de Aguirre noong September 3, 1896, naging matunog ang pangalan niya sa buong KKK. Natalo na paatras ni Kapitan Aguinaldo noon ang mga Kastila at nakuha nila ang ilang kanyon at mga armas. Kaya mula noon, hindi na kapitan ang tawag sa kanya. General talaga. At naging maraming siyang sumali sa kanya hukbo at hindi na sila katipunero, hindi na dumaan sa blood compact. Mga revolusyonaryo na sila. Dahil sa maraming pagkatalo ni Bonifacio at pagkapanalo naman ni Aguinaldo sa mga laban, unti-unting nagbago ang pagtingin ng mga katipunero, lalo na ng mga Caviteño sa kakayahan ng Supremo. Tingin nila kay Bonifacio, mahihati siya sa mga napanalunan sana ng mga Caviteño. Nagsimula sa maliliit na alitan, nauwi sa malaking away ng grupo nila Bonifacio at Aguinaldo. Nang minsang maipit sa isang labanan ng kapatid ni Aguinaldo na si Crispulo, humingi ito ng saklolo kay Bonifacio, pero hindi raw nagpadala ng anumang tulong ang Supremo. Pero para kay Professor Danilo Aragon ng UP, estado ng pamumuhay daw ang isa sa mga naging dahilan ng alitan ni Aguinaldo at Bonifacio. Inaasam-asam nila, siyempre maging big landlord, maging big asindero, makuha yung lupa ng mga praile. Sila Bonifacio, dahil karamihan mga mahihirap, ang unang-una na sa isip niya, pagkapanalo natin, ipapamahagi natin yung mga lupa na yan sa mga kasama natin mahirap. At pinatunayan ng kasaysayan yan. Pagkapanalo nila Aguinaldo, kinuha nila yung mga lupa ng mga praile para sa sarili nila. Patuloy pang lumaki ang hidwaan ng dalawang grupo. Umabot pa raw ito sa isang duelo sa pagitan ni Bonifacio at Aguinaldo. Ang nakataya, ang pamumuno sa Cavite. Kailangan ka bang mamuno rito? Ano ang clout mo rito sa aking lugar? Cavite ito eh. At isang part ka lang ng Cavite sa may bandang Noveleta. Itong kawit. Pero kung gustong mamayani sa buong organisasyon, ibang usapan yon. Nagkalamat ang pagkakaibigan ng dalawang lider. Unti-unti na ring nananalo ang mga Kastila laban sa mga Katipunero. At sa pangambang patuloy na bumagsak ang himagsikan laban sa mga Kastila, nagpatawag ng pulong si Aguinaldo noong December 1896 para resolbahin ang hidwaan sa dalawang grupo. Pareho silang chapter presidents lang, hindi naman sila magkakaisa. Kailangan nila isang mas mataas na opisyal. So pinatawag nila si Bonifacio para preside ng meeting. Ay iso yung problema. Pero pagdating ni Bonifacio sa pulong, binago raw ni Aguinaldo ang takbo ng usapan. Dito nabuksan ang usaping buwagin ang katipunan at magtayo ng isang revolutionary government. Ang agenda ay, hindi, mas mahalaga pag-usapan kung dapat magtayo na tayong revolutionary government. Alisin lang natin ang katipunan. Para kay Professor Aragon, dito unang nakita ang tunay na mithiin ni Aguinaldo, ang mawala sa pwesto si Bonifacio. Yun ay isang masasabi mong maniobra para matanggal na si Bonifacio sa pwesto. Paano? Habang andun ang katipunan, hindi siya matatanggal. So, pinalitan nila ang agenda. Dahil sa kaguluhan, nagsimula ang Tejeros Convention, kung saan isinagawa ang isang mahalagang eleksyon. Eleksyong naging simula ng katapusan ng pamumuno ng Supremo. Sa isang marahas na tagpo natapos ang dapat sanay usapin ng pagkakaisa. Ito kang mayabang tirona! Ano? Bitawan mo ako! Ayaw ko na sa inyo! Walang saysayang eleksyon ito! Ang Tejeros Convention, ang original na dahilan noon ay para mag-usap at para sila ay magbuklod. Mga hadal, para sa Sekretary ng Interior, unang ba, Pulis Andres Bonifacio! Bakit hindi natin iboto
mag-aral para sa ating interior. Masyado kang mayamang tirona! Andres! Andres! Walang saysay ang eleksyon to! Walang saysay ang pagpupulong natin! Yung Magdalo at Magdiwang, ito ay mga sangay ng katipunan sa Cavite. Ang Magdalo at Magdiwang, hindi niya nire-represent yung pangkalahatan o pangkabuang katipunan. Ito ay isang mga sangay ng katipunan na nag-i-exist sa Cavite ng mga panahon na. Si Baldomero Aguinaldo nga pala ang leader ng Magdiwang, hindi si hindi si Emilio. Pero dahil siya ang military leader, mas mas angat, mas kilala. Si Mariano Alvarez naman sa Nobeleta, yung Magdiwang, tsuhin siya ni Gregorio de Jesus. March 22, 1897 nang isinagawa ang Tejeros Convention. Kasagsagan pa noon ng gyera at tinutugis pa ng mga Kastila ang mga Katipunero. Kaya importante sa mga Katipunero na magkaroon ng escape route kung sakasakaling matunugan ng mga Kastila na nandito sa Tejeros ang halos lahat ng leader ng Katipunan. Ito yung tunnel na isinagawa ng mga Katipunero. Sundan natin ito. Ang Tejeros Convention daw ang kauna-unahang eleksyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong magsisimula na yung balloting, nung nomination na for president, meron kasamaan si Bonifacio, sinulat sa maliit na papel, inabot sa kanya. Hinaya na nila ang balota supremo. Nagkaroon ng dayan, hindi naging patas ang laban. Lahat ng nomination, natalo siya, except dun sa isang bagay, dun sa isang posisyon, yung Secretary ng Interior. Noong nagkaroon ng eleksyon, wala siya roon. Nandoon siya sa labanan nasa Salitran, sa Dasmariñas. Bagamat nasa digmaan, si Emilio Aguinaldo pa rin ang nanalo sa eleksyon at itinanghal na Pangulo para sa gobyernong revolusyonaryo. Talagang natural choice na siya. Kasi siya ang leader sa unang tagumpay sa Cavite. Hindi na si Bonifacio yung kanyang gobyerno na itinatag, matanggal yung mga taong yon at magkaroon ng mga bagong tao. March 22, 1897 nang maganap ang pag-uusap. Saktong kaarawan din ni Emilio Aguinaldo. Ito na rin ang simula ng araw ng pakikipaglaban sa sariling kalahi. Sa unti-unting paglakas ng mga Kastila sa pamumuno ni Gobernador General Camilo de Polavieja sa Cavite, hiniling ng grupong Magdiwang na mamagitan na si Bonifacio sa sigalot nila sa paksyon ng mga Magdalo. Sila yung malakas at sila yung talagang nagtutunggali talaga Nag-aawayan sila sa armas, nag-aawayan sa pwesto. Kasi isa ay sumunod sa kabila. Pero pagdating pa lang ni Bonifacio sa Cavite, may black propaganda na agad laban sa kanya. Sinasabing si Daniel Tirona na tauhan raw ni Emilio Aguinaldo ang nagpasimula nito. Si Tirona yung noon pa man para talagang gusto nila tanggalin na si Bonifacio pagdating pa lang sa Cavite. Nagsasalita ng papalabas siya ng mga leaflets na huwag kayong maniwala dyan kay Bonifacio, ganitong karaniwang empleyado lang, walang pinag-aralan yun. Wala ka na panalunan na meron pa kapang kailangan na ipakita sa amin na para galangin ka namin bilang leader. Mapahama ka lang dyan, wala na tayong laban. Sumama ka na, Andres. Sa pagpupulong sa Imos noong December 1896, walang kaalam-alam si Bonifacio na may mga plano na pala laban sa kanyang mga Magdalo. Kinakailangan magkaroon ng revolutionary government sapagkat libo-libo na, 10,000 na o mahigit pa ang kasama sa revolusyon, 300 lang ang katipunan. Hindi naman maaaring maghari ang katipunan. Sabi ng mga Magdiwang, basta i-reserva nyo ang posisyon ng Supremo. Ang katipunan ay isang lihim na samahan. Ngayon, dahil sumiklab na ang himagsikan, hindi na sikreto yan. Kaya magtatagda tayo ng pamalaan. Mayamang tirona! Pero ang Tejeros Convention na naglayon sanang mapag-isa ang katipunan, naging mitsa pa ng buhay ng Supremo. Kaya siya pumayag na magkaroon ng eleksyon. Ngayon, hindi niya naisip na
lugar yun ng mga Caviteño and they would want to get control of the leadership. Yung pala yung agenda nila. Kinabukasan matapos ang Tejeros Convention, nagkita ulit si Bonifacio at ang iba pa niyang kagrupo para gawin ang Acta de Tejeros. Kasulatang nagsasaad na hindi kinikilala ng grupo ni Bonifacio ang napagkasunduan sa Tejeros Convention. Si Bonifacio noon ay umalis at nagtayo ng kanyang sariling pamalanting Naik Military Agreement. At nagtatag siya ng hiwalay na pamahalaan. Siyempre, ang nahalal nun, kamukha ni Aguinaldo, ituturingin yun na parang banta sa kanilang organisasyon na bagong natag pa lang. Kaya ito isang dahilan para siya ay tutusin ang paghuli kay Bonifacio. Ang pagbuo ni Bonifacio ng isang panibagong grupo ay isa raw pagtataksil sa naunang revolusyonaryong grupong kanyang itinatag. Sa patuloy na pagkwestiyon ni Bonifacio sa legalidad ng Tejeros Convention, naging tinik siya para kay Aguinaldo at sa bagong tayong pamahalaan nito. Mahigit isang buwan matapos ang pagpupulong, nagsimula ang paglilitis kay Andres at Procopio Bonifacio. Sapilitan silang dinampot sa kanilang tinutuluyan. Malapit na tayo. Maaari mo na bang basahin ng liham? 2 kaso ang inilatag laban kay Bonifacio kung bakit siya nilitis. Procopio! Ang pinaka-charge kasi talaga sa kanya, 2, no? Yung ibinabagsak niya yung gobyerno ni Aguinaldo at pangalawa, binayaran niya si Pedro Giron para patayin si Aguinaldo. Binayaran niya ng 10 piso, no? Pero hindi raw naging patas ang naganap na paglilitis. Ang mga isinaad daw ng abogado ni Bonifacio, pawang mga kasinungalingan lang. Yung abogado ni Bonifacio, hindi siya bumili. Ang nagbigay sila Aguinaldo. At yung final parang argument, sinasabi niya na talagang grabe itong kasalanan ni Bonifacio ba? Dapat talaga mamatay, ano, no? They are conspiring to form a government and that is sedition. Kung yun nangyari, nabuwag na ang revolusyon dito sa Pilipinas. Kinwestiyon ni Bonifacio ang naging desisyon ng korte, lalo na sa planong pagpatay kay Aguinaldo. Mariin niya itong itinanggi. Hindi rin daw nagpakita sa paglilitis si Pedro Giron ang nagsabing binalak ni Bonifacio ang ipapatay si Aguinaldo. Naisip ng mga general ng military trial, no? Generals na delikado to, baka magbaliktad po ito ng kwento, matakot kay Bonifacio, ano? Pinalabas daw ng military court-martial na patay na si Giron sa isang laban sa Naik. Ngunit para kay Professor Villegas, bulag ang hustisya sa sinapit na kapalaran ni Bonifacio. Kawawa si Bonifacio dahil parang hindi siya binigyan ng tamang respeto bilang nagtatag ng katipunan at nagsimula ng revolusyon, ano? May 10, 1897, ibinaba ang hatol kay Andres at Procopio. Kamatayan para sa magkapatid. Ngunit nagdalawang isip pa si Aguinaldo sa hatol. Naisipan niyang ipatapon na lang sa ibang bansa ang dalawa. Kinumbinsin nila si Aguinaldo na bawiin ng kanyang order na ipatapon na lang. Ipagpatupad ang sentensya ng kamatayan. Sa bundok ng Maragondon, Cavite, isinagawa ang pagpatay sa magkapatid. Kasabay nito, ginahasa di umano ng isang tauhan ni Aguinaldo ang asawa ni Bonifacio na si Gregoria de Jesus. Ang official documents ay attempted. Pero nung nakausap ko yung isa sa anak ni Gregoria, sa second husband niya, ano talaga nangyari doon tungkol sa rape? Ang sabi niya sa akin, hindi sumagot si nanay. Umiyak lang. Kung sakaling nandun ako sa actual na lalaban ako, ipagtatanggol ko yung lolo ko. Sayang yung tiyo namin. Ipinapatay ng walang kalaban-laban. Hindi rin sinabi kay Gregoria kung buhay pa si Bonifacio. Kaya raw ito umakyat ng bundok. Alam mo, si Gregoria, sinabi nila, andun lang doon sa bundok. Pinaganap nila 1 buwan. Walang kinakain.
Walang sira-sira na yung damit niya ko. Natutulog lang sa lupa. Hanap siya lang hanap. Dahil dito, iba-ibang pananaw na ang nabuo sa nangyari sa Maragondon. Kung binuhay mo din si Bonifacio, manggugulo naman siya. Kung nasa sitwasyon ka naman ni nung kampo ni Aguinaldo, hindi mo rin siya pwedeng hayaan na buhay, ano? Marahil kailangan mo talaga siyang patayin, ano? Hindi dapat pinapatay si Bonifacio noon. Malamang ay dapat pinanindigan niya yung unang yung kanyang commutation ng sentence na banishment or exile. Para sa mga Aguinaldo, malinis ang kanilang pangalan at ang kanilang Lolo Emilio pa rin ang dapat na tawaging Pangulo. Kaya yan ang kinikilala naming hero ng pamilya sapagkat siya ay nakipaglaban sa Kastila at naproklama niya ang ating kasarinlan. Ngunit para naman sa mga Bonifacio, hindi maikakailang si Emilio Aguinaldo ang nagpapatay sa kanilang Lolo Andres. Yung pagpatay sa kanya, state-sponsored killing yan eh. Kasi para maging legitimate yung pagpatay sa tao, kailangan idaan mo sa isang due process. From the start, talagang bias na talagang ang magiging verdict sa kanya ay kamatayan. Sagot naman ng mga Aguinaldo, isang krimen laban sa bansa ang ikinilos ni Bonifacio noong mga panahong iyon. Meron din kaming mga storya at mga history books at sources na magsasabi na nararapat lang yung naging desisyon ni Emilio Aguinaldo noon, considering yun ay panahon ng digmaan. Para sa angkan ng mga Aguinaldo, walang alitan sa pagitan ng pamilya nila at ng mga Bonifacio. Pero iba ang pananaw ng mga apo ni Andres. Kapwa natin Pilipino ang nagpapatay sa lolo ko. Dapat ang pinapatay niya, total militar siya. Ang pinapatay niya dapat ibang tao, ibang nasyon. Hindi si Andres Bonifacio pinatay niya. Mahigit 100 taon na ang lumipas, pero nananatiling walang kasagutan ang mga naiwang katanungan tila isinantabi na sa ating kasaysayan. Dito sa aking kinatatayuan, makikita noon ang bahay ng mga Bonifacio. Pero noong 1896, isang sunog ang naganap sa buong Tondo. Tinupok nito ng apoy ang buong bahay ng mga Bonifacio at binura ang halos lahat ng alaala ng buhay noon ni Andres. Mga monumento na ayon mismo sa pamilya Bonifacio, kadalasan di patugma sa katotohanan. Noong 1992 sa ika-129 na kaarawan ni Andres Bonifacio, naglabas ng isang pag-aaral si dating Supreme Court Justice Abraham Sarmiento tungkol sa kaso ng pagkakapaslang kay Bonifacio. Hindi raw dumaan sa tamang proseso ang paglilitis at walang sapat na ebidensyang iniharap ang kampo ni Aguinaldo laban sa magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Pinawalang sala sila sa kasong pagtataksil at sedisyon o panunulsol laban sa pamahalaan. Binaliktad din ni Justice Sarmiento ang hatol na guilty sa Supremo ng KKK. It is a crime against the state. Si Andres Bonifacio ay gustong makabuo ng isa pang pamahalaan na lalabanan yung nabuo na nga ng revolutionary government at magtayo rin ng isang hukbo na lalaban. Sa inyong opinyon, ano ang tunay na dahilan kung bakit pinapatay si Andres Bonifacio? Si Bonifacio ay isang political threat sa pamumuno or pamamalakad ng mga nagpapatay sa kanya. Dito ang lugar kung saan noong ika-10 ng Mayo 1897, hinarap ng magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio ang kanilang sentensya. Sentensyang kamatayan na nagmula mismo sa kamay ng kapwa Pilipino. Para sa panahong iyon, yun ay tama. Dahil ito'y makakahati sa organisasyon. At sa tingin nila habang buhay si Bonifacio, ay maaaring ito'y magdulot ng kapinsalaan sa liderato. Hanggang ngayon, dala pa rin ng pamilya Bonifacio ang sugat na iniwan ng nakaraan sa kanilang pangalan.
yung mga ibang kasama niya namatay sa laban. Siya, hindi siya namatay sa laban. Ipinapatay siya ni Aguinaldo. Yun ang masakit doon. Sinasabing ang dayaan na naganap sa Tejeros, bistulang salamin daw ng nangyayari sa kasalukuyan. Paano yung klase ng trapo politics na meron tayo ngayon? Ay nagsimula pa nung panahon nila Aguinaldo sa Tejeros Convention. Andun na yung lokohan, panlalait sa mga kandidato na walang pera. Dito makikita niyo ibang larawan. Samantala, patuloy na nananalaytay sa pamilya Aguinaldo ang dugong politika hanggang sa ngayon. Isang malaking challenge din sa amin bilang kabataan na ipakita na hindi lang kami Aguinaldo sa pangalan, kundi sa aming paglilingkod at ganoon din sa pagtuturi sa aming kapwa-tao. Siguro dala lang ng interes ng pamilya na ipagpatuloy ang simbolo ng apelyido o pinaglaban ng ni Lolo. Then ninanais din siguro pag may pagkakataon na makapaglingkod din sa aming bayan. Ang mga apo naman ni Bonifacio patuloy na namumuhay ngayon ng tahimik at simple. Buhay na minanaraw nila sa kanilang lolo. Sa panahon ngayon, tingin ko namumuhay yung pamilya ng Bonifacio, namumuhay yung pamilya ng Aguinaldo sa kanya-kanyang direksyon. Madalas nating sabihin na dapat tayong matuto sa mga pangyayari sa ating nakaraan. Pero paano kung ang mismong kasaysayan ang siyang nag-iwan ng mga katanungan? Sa kaso ni Bonifacio at Aguinaldo, kanya-kanyang katotohanan ang pinaniniwalaan. Nasa sa atin na ang desisyon kung may dapat nga ba tayong panigan. Nauwi sa trahedya ang buhay ng isa sa pinakamagiting nating bayani. Sapat na nga ba ang nakasulat sa ating mga libro tungkol kay Andres Bonifacio? O may mga pangyayari sa ating kasaysayan na hanggang ngayon hindi pa rin natin lubusang naintindihan? Magandang gabi. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed. Walang saysayang eleksyon to!